Dumarami na raw ang mga Pinoy na ang kalakalan ay ginagawa sa digital na paraan. Ang mga pitaka ay hindi nagawa sa mga balat o nylon o kung ano man tela na nakasiksik sa bulsa. Kung hindi, nasa kanilang mga telepono na mismo. Ang mga pisikal na perang papel na may mukha ng mga pangulo ay dahan-dahan ang napapalitan ng mga numerong hindi nahahawakan, hindi natatanaw, pero dumadaloy na lamang sa hangin. Kaya kung saan nandoon ang pera, nandoon din siyempre ang mga kawatan na palagi tumutuklas ng makabagong mga paraan upang ikaw ay maisahan. Pero kung titingnan daw ang datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas itong taon lamang, abay may 57% pa rin o higit sa kalahati ng mga Pinoy ang hindi pa rin gumagamit ng mga e-wallet tulad po ng Maya at yung isa na nakalimutan ko yung pangalan pero nagsisimula sa letrang G at nagtatapos sa cash. Ibig sabihin, lampas kalahati sa atin ay hindi pa rin pinapakawala ng mga pisikal natin mga pitaka mula sa ating mga bulsa. True. Na kung titingnan, kung kukumpara mo sa presyo ng mga bilihin ay mas kumukonti ang nalalamang pera. Aray? At lalo pang mababawasan yan dahil nandyan pa rin ang mga makalumang kawatan. Mga mandarambong. Hindi sila manlilinlang na gumagamit ng mga bagong modus at modernong kasangkapan. Sila pa rin ang naniniwala sa mas sigurado at higit na mas mapanganib na tutukan at bantaan. Mga kapatid, ang mga salitang gaya ng taas ang mga kamay at walang kikilos at iabot nyo na lamang ang pitaka, relo, alahas, cellphone para walang masaktan. Ganyan ang gawain ng mga makikilala natin mga tauhan sa ating kwento ngayon mga kapatid. Dahil si Orly Aquino ang nagsulat nito. Mahilig siya sa mga kwento tungkol sa mga bad boy tulad ng dumaan na yun, no? Tungkol sa mga kriminal sa lansangan mga kapatid. Pero isa sa kanila ang pinasok ang gawaing ito dahil sa tawag ng damdamin. Mga kapatid, simulan na po natin ang kwento sa Sana Lord ngayong Huwebes mga kapatid, ang huling Huwebes po ng buwan ng Hulyo. Pasok na pasok ang ating kwentong pinamagatang Tusok sa Tatsulok.